Naku po mga kababayan, Ping at Soto kasuhan na? Marcoleta panalo na? Naku po, kickback nila mga kababayan, huli! May resibo pa. Naku po, yan ang ating aalamin ngayon mga kababayan, no? Eto! Ping Lacson at Tito Soto, dapat bang kasuhan ng plunder at ng bribery? Susundan lang po natin mga kababayan yung ginagawa nilang political demolition job laban kay Senator Rodante Marcoleta. Total, porque si Senator Marcoleta ay bumoboses laban sa administrasyon ng ating pamahalaan ngayon, talagang grabe sila kung makagawa ng paraan para maibagsak at mapatahimik itong ating butihing senador. Kaya, Correct. sa video na ito, tatalakayin natin, sisiyasatin natin, sasalain natin, at aalamin sino ba talaga ang dapat makasuhan ng plunder at ng bribery kung naaayon sa batas. Bakit ko nasabing dapat ay naaayon sa batas? Bakit natin pinagdidiinan yung bahaging iyan? Sapagkat yun pong inireklamo kay Senator Rodante Marcoleta na plunder at indirect bribery, hindi naman po naaayon sa batas eh. Hindi naman po bunga yon ng talagang paglabag ni Marcoleta sa batas, kundi bunga yon ng demolisyon, pampolitika laban sa kanya dahil nga sa siya ay bumoboses laban sa administrasyon at sa nangyaring malawakang korupsyon at katiwalian sa mga panahong ito sa ating gobyerno. Bakit po natin nasabi na hindi naman naaayon sa batas yung kaso o yung inireklamo laban kay Marcoleta? Abay, mantakin ninyo, mga kababayan ko. Saan po kayo nakakita? Ikakaso sa'yo plunder. Samantalang yung tinanggap na campaign contributions ni Marcoleta mula sa 3 pribadong individual. Dapat ninyong matandaan yan. Bagaman tumanggap po si Marcoleta ng campaign donations, pero yung mga salaping iyon galing po sa 3 private individuals at hindi po sa kaban ng bayan. Correct mga kababayan, no? Talagang gagawa at gagawa sila ng paraan mga kababayan, di po ba? Tapos si Boying pa, para magmukhang makatotohanan mga kababayan, si Boying yung magsasabi na dapat filean ng kaso itong si Marcoleta ng plunder at bribery mga kababayan, di ba? Pambihira mga kababayan, no? Di ba samantalang ito, sila Soto at Lacson mga kababayan ang tila ba'y nararapat, di po ba? Ang bihira, kabago-bago lang si Senator Marcoleta dyan sa Senado. Iba mga kababayan, no? Ano pong mangyayari, Tinig, kapag ka yung campaign contributions nagmula po sa kaban ng bayan, dun mo siya pwedeng kasuhan o ireklamo ng plunder. Dahil ang unang-unang elemento po para ang isang tao ay maimbestigahan, maireklamo sa kasong plunder, dapat yung pera na kesyo tinanggap niya, ibinigay sa kanya, kinikback niya o sa kahit ano pang paraanan basta napunta sa kanya, dapat yung salaping iyon mula sa pondo, mula sa kaban ng bayan at hindi sa bulsa ng pribadong individual. Kaya tayo nagtataka, bakit plunder? Hindi naman sa buwis ng mamamayang Pilipino kinuha yung perang idinonate kay Marcoleta. Pribadong individual ang nagbigay sa kanya. Bakit plunder? Ngayon, sa indirect bribery tayo. Baka naman naaayon sa batas yung reklamo kay Marcoleta. Pag sinabing indirect bribery, ikaw ay nanunuhod na may kapalit. Saan ka naman nakakita na ang idinonate kay Marcoleta na campaign contributions isang uri ng panunuhol na may kapalit? Una, sinabi na ng mga individual na nagdonasyon kay Marcoleta, wala po kaming hinihintay na kapalit. Biro nga ni Mike Defensor, siguro ang nakikita kong kapalit kung ituturing na labag sa batas yun, yung hopya. Yung hopya na kinain-an niya ni Mike Defensor nung siya ay nakikipag-usap sa opisina ni Marcoleta.
Correct. O yun, siguro yun ang kapalit. Kung yun ay labag sa batas, abay grabe naman yun, di po ba? Pero wala silang nagiging transaksyon. At yung pera po na dinonate kay Marcoleta, hindi naman para sa luho ni Marcoleta. Yun. Hindi naman para gamitin ng Marcoleta para magpayaman, bumili ng mga pribadong ari-arian. Hindi. Correct. Bagkus yung perang Correct. i-donate sa kanya, campaign donations para sa campaign funds ni Marcoleta. Yun ang ginastos sa flyers, sa mga posters, sa Lahat pag-iikot nila Correct. sa bansa kapag ka sila ay mayroong rally, sa mga sound Correct. system at sa iba't Correct. iba pa. Doon napunta yon at hindi Correct. sa bulsa mismo ni Marcoleta. Paano indirect bribery? Ngayon, mga kababayan, may babalikan tayong isang video. Meron tayong babalikan na isang video na kung saan eto yung video na may inilantad si Senator Marcoleta kay Soto at kay Ping Lacson. At dito natin sasalain sino ba talaga ang dapat kasuhan ng plunder at ng bribery na naaayon sa batas. Mamaya ay magbabasa rin tayo ng batas. Pero panoorin po muna natin itong video na ito ng paglalantad ni Marcoleta sa Timpisot. Eto po. Oh, gusto niya ng ganito? Yan. O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate budget ng 2026. Yan. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo, ha? Si Budget Lacson ito, mismo. sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, Yan. yung 100 billion Nako. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuha ang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver Yan. ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya Ni Lacson. doon sa plenary. Yes. Plenary debate. Si Lacson mismo. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ika ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Yan. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oo. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Nako. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mismo. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos Nako. 8 billion. na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Ayun. Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Nako. Di ba? Doon ka magtataka kay Lacson. Isipin mo, ini-open mo sa budget hearing. Si Bersamin, merong pera na ganito. Na yung pera daw na kay Bersamin, yun daw po ay kickback, 8 billion pesos mula sa isang bahagi ng budget para sa flood control projects. Na ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, yung 100 billion para sa flood control projects, hindi yun yung kabuuang budget ha, bahagi lang yung 100 billion. Yung 100 billion na yon kumuha doon ng 52 billion pesos. At sa 52 billion pesos na yon na budget niya para sa flood control, merong 8 billion pesos na kinikback sila Bersamin. Na yun yung tinutukoy ni Lacson sa kanyang ginawang speech sa budget hearing. At nagtataka si Senator Marcoleta, ikaw mismo ang nagsabi na kumikback si Bersamin, ang Pangulo mismo, sa pamamagitan ng Pangulo mismo. Niname drop niya, anya. Pero dun sa report, nagtataka, bakit wala ang pangalan ni Bersamin dito? Bakit nga kaya? Eto na. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Oo. Volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Tumpa. Oh, sinabi ko na
nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors hindi niya pinatawag. O pagkatapos ito si Adrian Bersamin, sinabit rin niya pinatawag. uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics din. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na Siya nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. Oo. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niya mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling sa akin. Eh, di maganda. Oo. Tama, okay lang naman yun, opo. Oh. Eh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Siya nga. Tumigil. Oho. May Sen Marcoleta, may pinagtataguan eh. Ayaw nilang lumabas yung katotohanan eh. Di po ba mga kababayan? Di ba sobrang obvious na itong pinagagawa nila Pinky mga kababayan? Di ba? Na ngayon mga kababayan, itong si Tito Sen ay naku po, puspusan talaga. Hindi sumuko. Itong si Senator Gatchalian na naman yung kanyang ipanglalaban kay Senator Cayetano mga kababayan para makuha nila yung mayorya mga kababayan. Di ba? Ang bihira kaya itong mga to mga kababayan, no? Dapat sila yung, di ba, dapat kasuhan mga kababayan sa kanilang mga pinagagawa, di po ba? Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Yan. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Bakit? Oo. Eto. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Nako. May resibo ho? Ako Ng nakita ko pinaggastusan. yung resibo na yun. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yan. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Saan napunta. Nako. Kasi yung diniliver. Ayun. Kaya ayaw na ipatawag ni Lacson etong si Bersamin sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Abay, yun palang kickback na 8 billion pesos, may resibo pala yun. At sa resibo na yon, doon makikita saan napunta yung 8 billion pesos na kickback. Sino-sino ang naghati-hati doon. Eh bakit kaya ayaw na ipatawag ni Lacson? Di ba? 8 billion, 8 tapos billion na kay Adrian Bersamin. Kita nyo na mga kababayan. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Eh, nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Yan. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, Money, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Oo. Ano ang panahon na yun? Eh, meron isang During item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Nako. O, direkta siyang nandun. Nako. Meron pang isang Yon ang dahilan bakit ayaw nang ipatawag ni Lacson sa hearing ng Blue Ribbon sa si Bersamin. Dahil yung 8 billion pesos na kickback may resibo at doon sa item ng resibo na yan kung sino ang nakihati doon, mga senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sino-sino ba yung mga senador na nasa Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Sila Bongbong Marcos? Sila Soto. Hindi ba ang Team Pisot? Si Pinky Lacson at si Tito Soto sa makatuwid. Tumpak. May napunta sa kanilang pera mula sa 8 billion pesos kickbacks at yon ang ginamit sa kanilang campaign funds, campaign periods. Nako po mga kababayan, no? Tila ba'y unti-unti nang nalilinawan tayo, no? So, kaya nga, nararapat silang dalawa yung kasuhan ng plunder at bribery. Di po ba mga kababayan? Di ba? Tapos ngayon, sila pa yung may ganang kasuhan itong si Senator Marcoleta? Di ba mga kababayan? At kaya pala mga kababayan, no, na tila ba'y sobrang nababahala sila, takot na takot. Hindi.
hindi mapakali sa kanilang sarili mga kababayan na hindi mabalik nila yung majority dyan sa Senado kasi mabubulgar yung mga kabalastugan nila mga kababayan. Di ba? At lalong-lalo na sana kung si Senator Marcoleta ay pumayag na maging blue chair ulit ay naku po. Di ba? Pero at least mga kababayan, di ba, si Senator Pia na po yung blue chair ngayon ay naku po, kahit papano ay naku, malalaman na natin yung katotohanan mga kababayan. Di ba? Nung sila ay nangangampanya, yung pera na yon na Ito, mula sa 8 billion pesos na kickbacks, doon napunta kila Lacson. Isa sila Lacson at si Soto ang nakinabang doon. Klaro? Or klarong-klaro na mga kababayan? Di ba? Samantala kay Senator Marcoleta ay naku po. Di ba? Legit na donor mga kababayan. Di ba? Isang private citizen yung nagbigay sa kanya. Tumulong sa kanya. O nagbigay ng pera para sa kanyang campaign mga kababayan. Tapos itong sila Soto at Lacson pala ay naku po. Pera ng taong bayan yan mga kababayan yung ginamit nila. Kung sakali mang mapatunayan to mga kababayan, no? Pero ika nga may resibo na nakita itong si Senator Marcoleta mga kababayan. Kaya naku po, almost 90% na to. Kaya dapat itong sila Pinky at naku, Team Pisot yung mga kababayan, no? Magkakasuhan. Ngayon, Oh, ba't hindi ipatawag yung dalawang Yan. yan? Ba't Correct. hindi ipatawag yung mga senador ng Alyansa ng Bagong Pilipinas? Napakalaking usapin nito. yan. Hindi basta ibabangon ni Senator Rodante Marcoleta ang ganitong bagay kung wala siyang Correct. ebidensya. Tatandaan niyo yan. Correct. Isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pang isang item. Oh, nakalagay- May advertisement. Nako. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Umamin si Andrew Igan. Ay, namin naman ni Andre. Meron talaga siya. Oo, parang 60 billion. Sipsipin mo. 68. Oo. Paldo? Paldong-paldo si Tito Andrew E. natin dyan mga kababayan, no? Di ba? Ang bihira. Baga kababayan, si Andrew E. mismo umamin na Correct, talagang correct. siya ay binayaran ng milyon-milyon pesos. 68 million pesos. Tuloy pa Easy. nga natin itong bahagi Sigurado ito. yung Easy 100 money, Tumawag boss. na lang sila, Hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Yun. Yung dapat na ilalaan kay Andrew E. ay 100 million pesos. Diba nakita naman natin kung paano kinampanya ni Andrew E. Yang alyansa na yan. 100 million pesos anya yung nakalaan kay Andrew E. ay nagkatawaran. Ang pinal na nakuha ni Andrew E. batay na rin sa kanya, kung di kami nagkakamali, 68 million pesos. At yun ay mula sa kickback ng flood control projects money. Eto ngayon ang tanong. Kung doon na lang sa rapper na nangangampanya, 68 million pesos na ang natanggap, paano pa doon sa mga senatoriables? Ano, mas malaki pa yung kay Andrew E. kaysa sa mga senador ng bagong Correct. ng alyansa ng Bagong Pilipinas? Nako, hindi. Mas malaki yun. Kasi may senator's expense, may advertisement, meron pa sa kanilang campaign, funds. Iba-iba, di malaki yun. Kung ang isang senador ng alyansa ng Bagong Pilipinas ay makikihati doon sa 8 billion pesos na kickbacks, mahina doon ng 50 million pesos. Kung sabi ko nga, kung si Andrew E. naka 68 million pesos, paano pa yung isang senador? Abay, baka may 100 million pesos o higit pa. Dito na papasok yung tanong natin. Sino ba ang dapat nakasuhan ng bribery Yan. at ng plunder? Uulitin lang natin yung batas, mga kababayan. Republic Act number 7080. An act defining and penalizing the crime of plunder. Section 2. Definition of the crime of plunder. Penalties. Any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates or other persons
amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt criminal acts as described in Section 1, Paragraph D hereof, in the aggregate amount of total value of at least 50 million pesos shall be guilty of crime of plunder and shall be published by reclusion perpetua to death. Kapag ka ikaw ay nakakuha ng at least 50 million pesos, pwede ka nang makasuhan ng plunder. Pero saan magmumula dapat yung 50 million pesos na yon? Porque ba, binigyan ka ng 50 million pesos, swak ka na sa plunder, pwede ka nang kasuhan ng plunder? Hindi. Ang sabi dito, yung makukuhang pera ng 50 million pesos ay inilarawan sa Section 1, Paragraph D. Pagka binasa natin yung Paragraph D, ang nakalagay dyan, ill-gotten wealth, means any asset, property, business, enterprise, or material possession of any person within the purview of Section 2 hereof, acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by any combination or series of the following means of similar schemes. Paragraph 1, through misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds or raids on the public treasury. Nako. Oh. Yung pinalutang ni Senator Rodante Marcoleta na kesyo may 8 billion kickbacks sa flood control projects money na mismong nakinabang si Soto at Lacson, yun ba hindi galing sa pondo ng gobyerno? Galing po sa kaban ng bayan yon. Mula mismo sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yun ang ginamit nila sa pangangampanya, sa pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas para doon ay mangampanya sila. Yung advertisement, senatorial expense, senatorial campaign funds, nagmula yun anya sa 8 billion pesos na kickbacks na mula sa pondo ng bayan, pasok sa pangunahing elemento ng plunder na pandarambong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ba't hindi imbestigahan yan? Bakit si Marcoleta ang pinag-iinitan? Yan. Samantalang yung campaign donations na ibinigay pa kay Marcoleta mula sa 3 pribadong individual, sila Lacson at Soto, may ganitong sitwasyon, may ganitong paratang sa kanila. Hindi pa naman na talagang nasasabing guilty sila. Ayaw nga imbestigahan eh. Kaya masasabi natin na yun ay paratang pa lang, akusasyon pa lang sa kanila. E papaano nga masasabing guilty kung pati sila pinagtatakpan ng pamahalaang ito? Pagkakaalyado ka, hindi ka masasampahan kahit reklamo man lang. Kaya hindi ka maiimbestigahan. Kung hindi ka iimbestigahan, di lalong hindi malalaman, hindi mabubuko, hindi mabibisto yung ginawa mo talagang kalokohan. Pero kapag kakalaban ka ng pamahalaan, ng administrasyon, kagaya ni Marcoleta, eto na. Kaso, kahit walang batayan, babaluktutin yung batas, Yan. maibagsak lang, mapatahimik lang ang katulad ni Marcoleta. O sa bribery, pasok din ba kung sakali ang timpisot dahil sa pagtanggap nila ng pera Pasok. mula sa 8 billion pesos na kickbacks mula sa flood Pasok, control boss. projects money? Section 2, Pasok. Revised Penal Code. Section 2, bribery. Article 210. Dito tayo sa direct bribery. Any public officer who shall agree to perform an act constituting a crime in connection with the performance of his official duties in consideration of any offer, promise, gift, or present received by such officer, personally or through the mediation or of another, shall suffer the penalty of prison correctional in its minimum and median periods, and a fine of not less than the value of the gift and not more than 3 times such a value, in addition to the penalty corresponding to the crime agreed upon if the same shall have been committed. O bakit? Ano bang kapalit? Pag bribery, nakatanggap ka ng pera, may kapalit. Etong ginagawa ni Soto, ni Lacson, wala bang kapalit? Meron. Protection. Obvious na talaga po mga kababayan, di ba? Pambihira talaga. Sila pa yung mahiga na mga kababayan na Senator
si Senator Marcoleta yung kakasuhan nila, di ba? Kaya pala mga kababayan, nakita pala ni Senator Marcoleta yung resibo Di po ba mga kababayan na syempre, malalagot sina Pinky at Soto mga kababayan, di ba? Kaya pala, minadali mga kababayan, na pagkakasuhan itong si Senator Marcoleta. Pambihira. Kaya mga kababayan, isa lang po yung ating masasabi dito. Panalong panalo pa rin si Senator Marcoleta, kabayan. Dahil sa mga pinagagawa nilang yan, ako po panigurado, wala na pong maniniwala mga kababayan. Sa mga pakasokasong ganyan. Pambihira. Grabe. Sila pa yung may gana tapos ang katotohanan pala sila yung dapat makakasuhan ng plunder at bribery mga kababayan. Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito sa Team Pison? I-komento nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan kabayan.